Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Hindi lubos akalain ni Princess na magiging impyerno ang buhay niya sa una niyang trabaho dahil sobrang strikto at mapanakit ang manager at may-ari ng sports club. Kung hindi lang kailangan ng pera ni Princess para may pambili siya ng ticket papuntang Kuwait para makita ang nanay niya, hindi siya magtitiis na magtrabaho. Walang kamalay-malay si Divina na ang bagong empleyado niya ay ang anak ni Charlene na inabandonan niya sa loob ng city jail para makapagiganti kay Charlene at Raymond. Pero dahil ipinagpalit ni Divina ang anak niya kay Charlene at napunta sa kanya si baby girl, si Divina pa rin ang nakasulat na nanay sa birth record ni Princess. Ang ibig sabihin, legal na anak pa rin ni Divina si Princess sa papel, kaya may karapatan si Princess sa lahat ng pagmamay-ari ni Divina kasama na doon ang sports club. Sinuwerte lang naman si Divina dahil pinakasalan siya ng may-ari ng sports club na si Mr. Williams, kaya nag-level up ang buhay niya dahil ginamit lang niya ang utak niya. Hanggang sa wala ng choice si Dado kundi ang aminin kay Princess ang katotohanan na si Divina ang pangalan ng kanyang ina dahil yun ang pagkakaalam ni Dado. Ipinakita pa ni Dado kay Princess ang larawan ng kanyang ina at mga papeles na nagpapatunay na nanay niya si Divina at nagulantang si Princess sa kanyang nakita. Sapagkat hindi makapaniwala si Princess na ang boss niya sa sports club na si Divina ang tunay pala niyang ina at hindi na makapaghintay si Princess na sabihin ito kay Divina. Gumuho naman ang mundo ni Divina dahil nalaman niyang si Princess ang sanggol na inabandonan niya sa city jail at dito na malalaman ng lahat na anak pala ni Divina si Princess. Magbabago kaya ang pagkikitungo nila kay Princess dahil anak siya ni Divina? O ilalantad ni Divina kay Princess na hindi siya nito anak kundi kay Charlene? Abangan.